Sabi ng isang political analyst, yun daw resolusyon na nagtatanggol sa integridad ng Kamara. Demolition job daw yun versus the Dutertes. Ayan, pakinggan natin si... Kinabang ang taong bayan sa ipinasang House Resolution 1440 ng Kamara sa pagbubukas ng Kongreso nitong Lunes pagkatapos ng 5 linggong reses. Ito ang pahayag ng political strategist na si Maluti Kia. Aniya, ang makikinabang lang dito ang 40 ng Kamara sa pagbubukas ng Kongreso nitong Lunes pagkatapos ng 5 linggong reses. Ito ang pahayag ng political strategist na si Maluti Kia. Aniya, ang makikinabang lang dito ang mga politiko, hindi ang taong bayan. So ang tingin ko, yung 1414 was a piece of toilet paper that was meant to save a leader who is paranoid. One. Ang sakit naman nun. So, sabi niya, yung House Resolution 141, tama ba? 141 ba? Yung House Resolution ay toilet paper. Grabe naman, toilet paper. Pwede bang, paper towel, ganon? As in toilet paper talaga, pang punas ng ebak, ganon? Ganon siya kawalang kwenta, Maluti Kia. Ang samahan mo naman masyado magsalita sa kanila. Grabe naman yung toilet paper kasi maraming klase ng mga tissue eh. Merong yung paper towels, gusto kong gamitin yun kasi matigas yun eh. Masarap yung pampunas-punas siya sa mga mesa, sa kamay, sa kutsilyo. Tapos meron din naman yung mga yung table napkins. Hindi ba? May mga ganun. Tapos meron yung tissue na pampunas lang ng sipon. Meron pang wet wipes, di ba? Kutsa, ito yung pinakampangit na uri ng papel. Ito yung papel kung saan humahalik to sa iyong likuran kung saan lumalabas yung pinakamabahong pwedeng lumabas sa isang tao. Malambot lang yan, pero minsan tuso ang mga toilet paper. Minsan akala mo makapal na pero pagpahid mo nabubutas siya, napupunta rin siya sa kamay mo. Looks can be deceiving. Ganun mo na, makapal-kapal na, pag ganun mo, boom, butas pala. So ganun ka walang kwenta, ganun ka balasubas, ganun ka hayop itong ganun kabaho itong resolution na to, Maluti Kia, sama ng ugali mo, baka ipakulong ka ng mga yan. Kasi you are maligning the House of Representatives. Tama yun, Bright Narya, mapanlin lang na papel. Totoo yan. Akala mo talaga, ganun mo, makapal na to, wala na to. Pag ganun mo, boom, masaklap pa niyan. Yari tayo dyan. Kaya si Banat Bay, kailangan may bidig eh. Kasi nandidiri si Banat Bay, hawakan yung tumbong niya eh. Ayan na. So, toilet paper. Grabe. Ang sagwa ng comparison. An institution that does not want to open their books is paranoid. One. That was meant to save a leader who is paranoid. Yan, sabi niya, toilet paper that is gonna save a leader that's paranoid. So, ibig sabihin, tissue paper, hindi, mali. Toilet paper, saan gagamitin? Sa pangpunas sa tae. So, dahil toilet paper yon, gagamitin siya sa pang-save doon sa paranoid na leader. So, yung paranoid na leader, yun yung tae, ganun. Grabe naman yun. Toilet paper, pang-save doon sa paranoid na leader. So, kung toilet paper, pampunas yun ng echas, so ang echas, si Martin Romualdez, ganun. Nagtatanong ako kasi masyado namang grabe yung pagkakapaliwanag ni Maluti Kia dito.
pangligtas sa EBAC, sabi nga ni Bright Naria. O sige nga. One, an institution that does not want to open their books. O baka hindi nyo naintindihan masyado. Ulitin natin. Yung sabi niya, tissue paper. Hindi. Toilet paper. Toilet. Hindi nga tissue eh. Toilet paper pang save sa or to protect the paranoid leader. O, di ba? Grabe. Ang tingin ko, yung 1414 was a piece of toilet paper. Ang saklap. It's a piece of a toilet paper. Piraso lang. Ano ba to? 1 ply, 2 ply, 3 ply, 4 ply? Hindi man isang rolyo, malutikiya. Grabe ka naman. Walang kwenta to? As in, piraso lang talaga siya. Hindi nung kaya luminis ng echas. It was meant to save a leader who is paranoid. One, an institution that does not want to open their books. Ayon kay Tikia, walang kongreso sa mauunlad na demokrasya gaya ng Estados Unidos, United Kingdom, Australia at Japan na pagtutuunan pa ng pansin ang isang resolusyon na nagsasabing mahal nila ang institusyon. Aniya, imbis na pagtuunan sana ng pansin ang mga pangunahing problema sa bansa ngayon, gaya ng sahod ng mga manggagawa, problema sa pagkain at iba pa. Antakin mo, sinabi ni PRRD na rotten ang Congress. Galit na galit sila. Dito sa sinasabi ni Malutikia, parang ang Congress ay isang kubeta. At kailangan ng mga tissue papers na pang-protekta. Ganun ba yun? Grabe, ang sama. Okay na ako dun sa rotten kesa naman dun ako sa toilet paper. Ay, grabe yun. May ginawa pa naman sila para protektahan. Baka mamaya Malutikia, makulong ka niyan. Ganyan pa naman sila pagka sinasabihan mo sila ng masama na biktimang-biktima sila. Wala kang karapatang magsalita sa kanila ng masama. Baka mamaya yun yung House Resolution 141414. Oy, baka si Gloria nga natanggal dahil hindi lang siya pumirma dyan sa toilet paper na yan Tapos ikaw naman, grabe yung comparison. Mas inuna pa ng Kongreso ang pagsuporta sa liderato nito. Is a diversion. Ito nakakatawa. Sabi ng Uncle Reg TV, kung Congress ang kubeta at may toilet paper silang ginawa, si Zubiri Poso Negro. Alam niyo ang sasama ng mga ugali nyo. Bakit nyo ginaganyan yung mga binoto nating mga inupo ng demokrasya sa Pilipinas? Hindi nyo sila dapat ginaganyan. Tama nga naman kasi si Zubiri higop, so yung malabanan. O syempre lahat ng pumapasok doon sa inidoro kasama yung mga toilet paper doon, inihigop ni malabanan. Apakabaho naman nitong balita na to. Diyos mio, ay grabe. On the real issues that we need attended to. Yes, nakakalungkot kasi 5 linggo kang nagbakasyon. 'Di ba? Nasa calendar nila 'yan. Pagbalik mo 'yan kaagad. Para namang may mali talaga doon. Pero kung ganon ang pamamalakad nila at kung ganon ang uri ng politika nila. Galing talaga ni Malutikia. Sabi nga niya mo, may complete siya with figures 5 weeks kayong nagbakasyon. 5 linggo. Pucha, alam nyo ba yung mga manggagawang Pilipino, yung mga minimum wager, 5 days lang ang bakasyon na allotted sa kanila. Sa amin sa kumpanya, meron kaming 15 days na vacation leave, meron kaming 15 days na sick leave, meron kaming sick leave na another 15 days for yung 50-50 ka na, yung mamamatay ka na, ganun. So magagamit mo lang yung pagka ikaw'y naghihingalo na. So yun lang yung allotted sa amin sa buong taon. Mantakin mo sila. 5 weeks, tapos ilang beses sila nag-re-recess. So 5 weeks silang nagbakasyon. Pagbalik nila, imbis na gumawa sila ng batas para sa mga nire-representa nila, para sa Pilipinas, putya, gumawa sila ng resolusyon para sa sarili nila. Tapos nagagalit sila pag tinatawag mo silang mga
rotten. Pag tinatawag mo silang congressman, buwaya, trapo, pag tinatawag mo silang ganun, galit na galit sila. Pero pag umasta sila, para namang ganun talaga sila. Oh, sige, tuloy natin. Maganda't nakita ng taong bayan maaga pa lang. Ipinasa noong Lunes ang House Resolution 1414 bilang suporta at pagsulong umano sa integridad at reputasyon ng mababang kapulungan laban sa mga bumabatikos dito. Kaya kailangan nyo ng prueba ng integridad, gagawa pa kayo resolusyon. Para magkaroon kayo ng integridad, ipakita ninyo yung mga sarili nyo, malilinis kayo. Wala kayong mga dumi, wala kayong mga baktol, wala kayong mga buni, eczema, ringworm. Pakita nyo na malinis kayo, hindi yung gagawa kayo ng resolusyon para sabihin na malinis kayo. Pinangalanan din sa plenaryo ni Pampanga 3rd District Representative Dong Gonzales si dating Pangulong Duterte na pangunahing naninira umano sa Kamara. Paniwala ni Tikia ang nangyayaring ito sa Kamara ay demolition job laban sa mga Duterte. Wala na rin ang unity na daladalang slogan ng Marcos Duterte tandem noong nakaraang eleksyon. Sa tingin ko, ang humahawak na lamang sa linya na pinagkasunduan bago ng eleksyon ay si Senator Marcos sa mga Duterte. And I will call this as demolition of the Duterte. Sa umuugong naman na usapin na bibigyan pa rin ng Confidential and Intelligence Fund ang tanggapan ng pangalawang Pangulo pagdating sa Senado. Tatlo ang nakikitang senaryo dito ni Tikia. Ibalik ng buo ang CIF, tuluyan na itong tatanggalin at ibibigay pero nakadepenido lamang kung saan ito pwedeng gamitin. Tatlong scenarios lang ang nakikita ko dyan. Hindi ibibigay, which means a very easy bicameral. Ibibigay, i-restore lahat, which means a very, very heated bicameral. At ang pangatlo is yung middle of the road. Bibigyan pero defined kung saan mo pwedeng gamitin. Ang